Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating mga bintahan ngayon? Lalong-lalo na medyo umuusad-usad at medyo nakakabawi-bawi kasi 'di ba usong-uso na ngayon at panahon ngayon ng mga pistahan kahit saang mga lugar ngayon sa Pilipinas ay panahon talaga ng pistahan, summer. So, kung nung mga nakaraan ay sobrang tumal talagang kahit papano ay nakabawi-bawi na ngayon dahil nga pistahan na. So almost 2 weeks na medyo okay naman. How about po sa inyo? Kumusta po sa inyong lugar? Pista time na rin ba? Nakakabawi-bawi na po ba? So anyway mga country places, share ako sa inyo ngayon kasi nga merong nag-comment sa ating video na at nagkasabay din ito na nangyari kasi may nagpa-change oil dito kanina or kahapon na nagtanong siya na kung may fake daw na oils. So, ito mga ka-antrip, nagawan ko na to ng video way back 2000, hindi ako nagkakamali kung 2022 or 2023. Basta, nagawaan ko na po ng video about dito sa fake oils. Kasi sa totoo lang mga ka-antrip, way back nung nagrorota pa kami, ay talaga pong may mga fake oils na kumakalat po sa market. Diba, kami, nagro-rolling kami. So may mga customer kami na na namin doon. May mga customers talaga kami na nakakuha sila ng fake. So nung time na yun, talaga ang mga fake na nagkalat talaga na ako mismo, galing sa sariling mga mata ko na ako mismo nakakita, ay yung mga yung advance na blue, advance na yellow, yun talaga. So makikita mo mga ka-antrip, yung physical appearance niya, doon pa lang sa kulay ng bote, yung fake, medyo pusyaw. Iba yung pagka-blue niya, fade kung baga, mapusyaw siya. And then the label nung sticker niya, medyo pangit din yung quality. Tapos yung sticker sa likod, ganun din, medyo pangit yung quality. Tapos yung spelling nun dati, na ako mismo nakabasa, instead of Philippines, INGS yung dulo. So, mali talaga. Tapos mga ka-antrip, ang isa pang palatandaan, wala siyang ano ba tawag dito? Batch number. Yung naka-print na mga number date sa sa katawan ng bottle ng oil, walang ganun yun. So, yun yung way back. Tapos napukaw ulit ako nito kasi nga yung customer namin, nagtanong siya kung may fake ba na oil kasi nagpa-change oil daw siya doon sa ibang lugar. Tumakbo lang siya ng 52 kilometers hanggang dito. Parang pangit daw yung pakiramdam niya sa motor niya. Kaya sabi niya, nagpa-change oil ulit. Ngayon, pagdating dito, ayun na nga, yung oil niya, pang scooter. Yung oil niya, iba yung amoy. Tapos, hindi siya madulas. Para lang siyang tubig na medyo umitim ka agad. Sabi niya nung paglagay doon, parang hindi man ganun. Pero hindi naman daw yung kagaya nung nailagay namin dito na kita mo na madilaw at talagang mahalata mong oil. Yun doon daw parang dark gray. Akala niya naman normal lang yun. Kasi nga, di ba may oil na red. Yung mga Habuline, di ba Caltex red yung oil nila. So akala niya okay. Ngayon, hindi daw maalis sa isip niya na yung oil, habang tumatakbo ba siya pagkatapos ng change oil, hindi siya tumatakbo. Bakit ganun yung kulay ng oil? So, kasi pagdating doon, binuksan, tapos nilagyan na. Basta yung pang scooter. So, hindi na rin niya inusisa kasi diba binigyan na ng shop, change oil. Pero, niya daw, parang napansin niya na parang hindi dilaw yung oil. So, pagdating dito, yun na nga, napatanong siya sa akin habang chini-change oil, pinapili ko kasi siya. So, binigyan ko siya ng Honda na pang scooter. So, napatanong siya kung may, may peke na oil. Sabi ko, way back, yes, meron po nung mga matagal ng years. Yes, meron po talaga. Sabi ko, bakit mo po natanong? Yun yung nakwento niya na, ayun nga daw, yung oil niya, parang hindi daw dilaw. Tapos, parang may kulay. Basta hindi siya clear, hindi rin dilaw. Para daw, hindi naman itim talaga, hindi pa itim talaga. Pero iba yung kulay. Kaya hindi na wala sa isip niya habang tumatakbo siya na baka there's something wrong sa kanyang
oil na pinalagay. Baka hindi magandang oil, baka hindi na okay na oil. So habang tumatakbo siya hanggang pagdating dito nga, nag-decide siya na magpa-change oil ulit. 'Di ba gano'n naman? Pag anong iniisip natin na iniisip niya kasi na yung oil niya aalala siya. So yun na yung tumatakbo sa isip niya na baka fake yung oil niya, kaya kailangan niyang magpa-change oil ulit kasi baka masira yung motor niya, gano'n. So yun nga, nung pag-check nga, yung oil niya talaga ay masasabi ko na fake, pero hindi niya matandaan kung anong brand kasi hindi siya ang tumanggap, hindi siya ang hindi siya ang naglagay, 'di ba? Pag sa shop, inabot sa mekaniko tapos binus ng mekaniko. Pero parang puti daw yung kulay ng oil, hindi niya nabasa yung label kung anong brand, basta pang scooter. So beware po kayo mga ka-antrip sa mga fake na oils, lalong-lalo na yung mga sa hindi legit supplier kumukuha sa mga hindi legit na dealer. Usually po, unang palatandaan dyan, murang-mura compare doon sa mga oils talaga. Yun yung pinaka-una na magtataka ka, bakit mura? Bakit ang mura compare sa iba? Tapos the quality po nung kanyang packaging, makikita mo yan na parang peke. Yung makikita mo ba na parang ang low ng quality, lalo na kung magandang klaseng mga oil. Halimbawa, branded na mga oil, tapos makikita mo yung packaging niya, parang ang low quality. Pero sa totoo lang mga ka-antrip, nung pinag-compare ko yun, nung may kuha talaga ako sa store, nakita ko nung sa customer nga namin, kinumpare ko talaga sa kanya, ibang-iba talaga yung kulay ng bote, yung kanyang label, yung mga imprenta, ibang-iba talaga siya, kahit yung sa Habulain mga ka-antrip na green that time. So feeling ko isa lang ang supplier noon na nagpeke nung mga ganong brand. So pinake niya yung mga ganong brand. So ingat po tayo kasi instead na mapaayos ang kondisyon ng ating mga makina, ng ating mga motor, ay talagang mapapahamak po dyan sa mga fake oils na yan. Akala nyo mura, tsamba kayo, pero mamalasin po kayo dyan. Bilang lang kayo ng linggo, malas po ang aabutin nyo. Kasi yung mga fake oils na yan, it's either nire-refine lang nila or sinasala, pinapa-clear yung quality ng mga used oil, tapos i-clear nila, parang idadaan nila sa salaan or sa refine na parang magki-clear siya, tapos lalagyan lang ng konting additives na may konting dulas, pero ang bilis-bilis maubos ng kanyang dulas, ang bilis-bilis masunog. So mawawala ng dulas yung oil, so wala nang silbi yung oil kung hindi na madulas, kasi magkakaroon ng tendency na yung mga gears doon ng mga mga piyesa sa loob ng inyong makina ay magkikiskisan at matitiga at magagasgasan yung side by side nila hanggang sa tuluyang baka masira or magasgasan. Hindi na pwede yung mga magagasgasan dahil nga wala nang lubricant yung inyong oil sa loob. So yung nangyari na yun sa aming customer ay good decision talaga kaysa nag-aalala siya. Alam naman natin sa mga hindi nakakaalam na ang oil po talaga, yan po ang dugo ng ating mga engine. Kahit na anong engine po yan, mapabangka, ang tractor man yan, mapamotor, mapa four wheels, truck, kahit na yan po ang pinakadugo ng ating mga makina. Kung sa tao dugo, yan po talaga ang pinakabuhay ng ating mga makina. So kung walang oil, tingnan nyo po mga ka-antrip, diba? Yung mga motor na natutuyuan ng oil, dito yan, marami yan. Pag natuyuan ng oil, automatic, i-overhaul mo yan. Pag natuyuan ng oil, sigurado, kung hindi man yan ma-overhaul, kung hindi man aabot sa pag-overhaul, bingkong yung mga barbula niyan. Magtabingi, sira ang piston. Kasi pag tumukod ang inyong mga connecting rod, hindi na umikot, magdadamay-damay na sila mga ka-antrip, mag-overheat. So, ang laking gastos talaga. Mabuti kung hindi masira ang block. Mabuti kung hindi aabot sa pag-overhaul. Paano kung umabot din laking gastos, instead na oil lang sana yung ating problema or gagastusin. Lalaki ang gastos nyo dahil tinipid nyo sa oil. Di bali na po na magtipid kayo sa pampapogi ng inyong mga motor. Wag lang po talaga sa oil. Doon naman sa mga oil na di coolant, di bali nang hindi pogi ang inyong motor sa mga sticker, sa kung ano-ano mga papogi dyan, basta't palaging i-check ang inyong mga
coolant. Kasi pag yan din nag-overheat, ay malaking problema po talaga pag ang di coolant ang mag-overheat. Naku Diyos ko, carry face ka po talaga. May nangyari na yan dito. Ilang beses nang in-overhaul, ilang beses nang ulit-ulit, ganun at ganun hanggang sa nagpalit talaga ng cylinder. Para lang talaga maging okay yung kanyang Raider 150 Fi na natuyuan ng coolant. So, hindi oil ang natuyo, coolant ang natuyuan. Overheat po ang nangyari sa kanyang motor dahil sa kabomba-bomba. So, yun po mga ka-trip, beware po tayo sa fake na oils at ang oil po ang pinakabuhay po ng ating mga makina. Napakarami na, hindi ko na mabilang ng mga customers dito na mga natuyuan ang motor ng oil, lalo na kung ang inyong mga motor ay mga scooter, mga FI na scooter. Naku, napakagastos at napakalaking problema talaga kung mga FI ang matuyuan. Pero maraming beses na riyan dito, may mga Click 150, 125, Honda Beat, mga FI. Diyos ko, malaking gastos dahil mahal ang mga pyesa pa naman. At malaking problema talaga instead na oil lang. So, wag din po kayong maglalagay ng mga fake na mga oil. Doon po kayo sa mga legit na mga shop pumunta, magpa-change oil. Wag po kayo silaw doon sa mura kasi hindi natin alam. Minsan pa naman, may mga shop din na hindi alam basahin yung hindi nila madidetect kumbaga yung mga fake na oils kasi yung customer nga namin before hindi nila alam. So na ano ko na lang kasi nagtataka ako kung bakit iba yung quality, yung itsura ng oils na tinitinda nila sa dinideliver namin. At yun nga, nung upon research at sa aming supplier, sa dealer, nagtanong ako, yes, may kumakalat nga na mga fake na oils. That was way back, hindi ako nagkakamali, 2019 hanggang 22, ganun. So, ngayon baka meron na naman po dahil nga doon sa na-experience namin na customer. At iyan po, inaano ko po sa inyo, sinishare kayo sa inyo para magbigay po ng awareness. Yun lang po, thank you so much. Sana'y nakapagbigay ito ng information at awareness sa ating lahat mga country. Bye!